Gatas na gatas! Oh, yan, mga ganun tatanungin mo, boss, eh. Gatas na gatas! Gasper! Gasper! Fuck you! Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At pagpasensyaan nyo po kung meron po kayong naririnig na background na sa venue tayo na kung saan ay may mga palaruan dito. So, huwag tayong mag-rely sa mga ingay sa paligid That's the let's rely to the topic, mga ka-plastic. At ang pag-uusapan natin ngayon is ang tungkol sa alitan ni Bungo TV at ni Nico David sa social media. Dahil nakikialam siya sa di umano. Sabi ni Bungo dito sa kanyang post is, si Sir Nico David, wag ka naman magpakalat ng fake news, mga ka-plastic. Walang ganitong mangyayari na may friend lang ako na nakikipag-beat sa'yo. Wag mong palitan o palitawin na may ugnayan tayo. Ako na magsasabi na pipigilan ko na siya makipag-beat sa'yo. Thanks. Kasi ang post dito ni Nico David, mga ka-plastic, ay nagkakaroon po kami ng meetup ng community ni Bungo TV. Maraming salamat po sa tiwala. Pero word of advice lang ulit, huwag nyo isali yung mahilig gumawa ng scripted na pranks noong araw. Di kasi talaga kapani-paniwala yun. Anyway, magmo-move on na ako doon. Na-gets nyo yung point. Onwards tayo, FLM interview. Mga ka-plastic. Kasi etong si Nico David ay may balak po siyang interviewin si Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin about doon sa nangyari sa kanya sa pag-revoke ng kanyang lisensya sa LTO ni Asek Marcos Lacanilaw, mga ka-plastic. So ibig sabihin parang mayroon siyang gustong ipaiwatig na magkakampi kay Norman Mangusin etong si Nico David di umano, mga ka-plastic. So may mga other posts po tayong papakita. At ito po, let's say ito, ayan. May mga post siya na maraming salamat Bungo TV for featuring me. I will try to answer some of the points na raise mo itong regarding kay FLM interview. Pero right now kasi medyo busy pa. First time ko lang makakilala sa grupo mo. Pero I'm willing to listen to you guys. Hello sa inyo. But as a sign of goodwill, let me address first yung offend yung grupo because of what allegedly said na scripted tong laban na to. Huwag nyo kasing isali yung gumagawa ng scripted content para di kayo pag-isipan na scripted kayo. Yes, please, may resibo ako. PS, yes, may resibo ako. So, hindi ko alam kung sino tinutukoy ni Nico David na scripted daw yung sinasabi ni Nico David. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya na scripted daw yung yung actual na yan. So may mga komento rin na galit siya. Galit ang netizens kay Nico David, mga ka-plastic. So wala naman tayo magagawa doon. Opinion ni Nico David yan. Dahil alam mo naman, kapag may viral, nakikisawsaw. Sabi nga ni Bungo TV, umeepal. Tapos ito na si Mark Jason, nagsalita na. So hindi ko maintindihan, kamakailan lang si Makagago WhatsApp man ay humihingi rin ng opinion about sa
legalties sa kaso against kay Norman Mangusin. So pinagbigyan ni Mark Jason yon, not once but twice. May mga comment section siya yun na nakikisuyo si Makagago at Sapman. Pero ngayon parang hindi ko maintindihan bakit nag-aaway-away na naman tong mga to, at dahil lang din sa interview di umano na sinasabi ni Bungo TV. So panoorin natin yung video ni Bungo TV about dito sa sinasabing interview ni Nico David kay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. So at ito po yung video na yon, mga kaplastic. So panoorin natin, medyo mahaba yung kanyang komentaryo at kukuha lang tayo ng mga konting opinion ni Bungo TV kung ano ba talaga ang kanilang pinag-aawayan at o pagkakadiunawaan, dahil parang ang nangyayari ay gustong makipag-meet up si Nico David sa mga community ni Bungo TV. Pero wag kayo mag-meet up dyan, mga kaplastic. Bungo TV, shoutout sa'yo. Wag na wag po kayong makikisama dito sa taong ito, dahil lahat ng mga nakakasama ni Andy ay 100% pinapahamak niya pag hindi niya gusto yung opinion ng kapwa vlogger niya. Gaya ng sinabi ko recently sa mga unang video ko. So panoorin natin yung opinion ni Bungo TV. Dahil na content na rin sa Earvlog, no? Isa sa kasamahan natin. Ito, regarding ito kay Nico David, diba? Kay Sir Nico David, may interviewin niya daw kay si FLM. Ako, I'll be honest, fan na fan ako nito dati nun. Nakakatawa to dati nun eh. At matalino din naman talaga. Ito yung mukha lang. Unang nakilala ko siya nung dinidebunk niya. Dinidebunk ba or kinikriticize niya yung sa Victor Magtanggol. Yung mga visual effects ng Victor Magtanggol. Naalala niyo yung kay Alden Richards, yung rip-off ng Thor? Doon siya sumikat eh. Witty kasi ito eh. Matalino naman talaga to. Then, nagkaroon siya ng issue kay MG. Diba? Nagkaroon pa ng demandahan kay MG to, no? Kasi ito ay umamin siya na yung tumanggap siya ng bayad. Kanino? Hindi ko masyadong alam yung issue na yun, pero if ever na napapanood ako ni Sir Nico David, pakicorrect na lang ako, tumanggap ng bayad sa politiko yata or ano. Totoo yun. Naka-apekto kasi sa kanya. Kasi supposed to be, matalino naman ang taong to eh. Kaya lang, yung pagtanggap kasi ng bayad, di ba? Kahit pa sabihin mo sa sarili mo, kahit sa sarili mo objective yung sinasabi mo, hindi mo pwedeng sisihin yung tao na isipin na na magiging biased ka eh. Diba? Kasi tumanggap ka nga ng bayad. Yun kasi yung mahirap ng pag tumanggap ka ng bayad. Kahit anong sabihin mo sa mata kasi ng tao, invalid na yung magiging opinion mo nun. Kasi tumanggap ka nga ng bayad. Oo. Yun ang pinaka yun ang pinaka pangit doon. Kasi let's say tayo, hindi naman tayo 100% na masasabi mong equal eh. Ako, biased ako minsan. Siyempre, biased ako dun sa kakampihan ko. Diba? Pero, may freedom ako na yung kinakampihan ko pag nagkamali, may freedom akong kontrahin siya. Pag mali siya. Katulad nung kay Food Genius, diba? Yung pinost niya yung anak ni Sir Norman Mangusin. May freedom ako na kontrahin yun. Kahit nakakampi ko si Food Genius. Kapag bayad ka kasi, sa akin, pag nakikita ko ng mali, parang mauobliga akong ipagtanggol pa rin eh. Kasi nga may bayad ako. Yun yung I don't know, hindi ko alam kung paano nag-work kay Sir Nico David yung bayad. Doon siya nasira eh, doon sa bayad issue. Now, dito, ang dami din nagtanong sa akin regarding dito na i-interviewin daw ni
ni Sir Nico David si Sir Norman Mangusin about sa LTO issue. Pakinggan nga natin. May referee, may... Pero apart from that, ayoko na yon. Ngayon, of course, pupunta ako doon para unfortunately. Diba? So, very limited lang yung alam ko doon. Ang huli kong usaw-usaw doon, about doon, is nung nag-start siya. Kasi nga, hindi ko gusto yung sakitan, okay? So, ayoko yung sakitan, diba? Pangalawa, ayoko din yung, yun nga, yung sakitan, ayoko yun. Kung boxing, papawis, okay yan. May referee, may... Pero apart from that, ayoko na yon. Ngayon, of course, pupunta ako doon para interviewin siya. Hindi para kung anong balugbugan yung iniisip nyo. Hindi ako ganun, okay? Baka kasi ang mangyari dito, isipin ni FLM na kakampi ko yung mga vloggers na bumabalik sa kanya. Independent body si Nico David. I work for what I know is true. The debunker is... Hus, alam ko na yung mga galawan mo, ND, mga ka-plastic. Kumbaga, kapag wala ka na sa algorithm, nakikisaw-saw ka rin naman eh. 100% yun, mga ka-plastic. Dahil alam mo, nawawala ka na sa spotlight. Kaya ngayon, nakikita mo yung mga ibang vlogger na lumalaki yung mga engagement nila at nakikita nila na tumataas ang kanilang views. Kaya ngayon, nanghihimasok ka sa away ni Norman Mangusin. Pero wala namang masama na pag-usapan mo yung mga ganung bagay. Pero kung ang layunin mo lang ay manggulo sa mga nangyayari sa alitan ng magkabilang panig against kay Norman Mangusin versus sa Podgenius or Makagago or Bungo TV o Mighty Manong o kaya kay The Kings o kaya kung sino-sino pang mga vlogger na nakakalaban ni Norman Mangusin, ay parang isipin na natin is gumagawa ka lang panabla dito sa larong ito o sa pinaglalaban ng mga tao na dapat makulong tong si Norman Mangusin. So ano bang layunin mo, Nico David? Para mapunta na naman sa iyo lahat ng followers o yung spotlight sa social media? Dahil parang nakikita ko kasi is na irrelevant ka na sa mga dati mong mga content at ngayon naman hindi mo matiis dahil nakikita mo na medyo tumataas ang engagement ni Norman Mangusin at gumagawa ka ng mga spekulasyon like na sinasabi mo na scripted ang kanilang alitan between the Norman Mangusin and then the other vlogger and then criticize him, 'di ba? Parang sinasabi mo na gusto mong ituldok at parang pumapanig ka, hindi o mano baka hindi ko alam kung pumapanig ka ba talaga para bakit mo interviewin si Francis Leo Marcos, 'di ba? So may sagot kasi si Francis Leo Marcos about doon sa layunin na i-interviewin siya ni Nico David Ewan ko lang kung maipe-play ni Bungo TV dito. Panoorin natin. No, nag-speculate ka kasi na scripted itong laban na to. Yan nga To be honest, Sir Nico David, buong grupo namin na offend doon. Hindi, huwag na tayo mag-bullshitan, no? Although na doon sa mga posts mo kasi, wala ka namang tinutukoy doon na kung ano. Pero obviously, nung lumabas kasi si Mark, nagki-cryptic message ka nagki-cryptic post ka na hindi nyo ba nabahalata, scripted. Diba? Kahit huwag na tayo mag-bullshitan, tungkol yun doon yung tinutukoy mo. Sa amin kasi, na 5 years no, na tinutukan namin to, offensive sa amin yun. Yung ganun. Ako, hindi naman ako magpapaka-plastic talagang nabwisit ako sa'yo nun. Kasi supposed to be, dahil kaaway mo lang ba si MG, kaya nagpupumilit ka na maging is that so? Neutral o Kasi sinabi mo para sa truth ka Pero nag-speculate ka na scripted. Hindi mo pa nga matanong ang isa man lang sa amin. Alam mo naman, hindi lang naman si MG ang ang
vlogger na against dyan eh. Kahit may magtanong ka man lang sana sa amin, okay naman magtanong. Pero yung mag-speculate sa... Oo nga, tama nga naman yun. Kasi nakaka-insulto yon sa mga vlogger na 5 taon nilang sinusubaybayan o iniimbestigahan tong si Norman Mangusin. Tapos magungat-bungat lang na parang pinalalabas ni Nico David na scripted daw yung kanilang mga ginagawa dahil humahaba na ang istorya, humahaba ang serye. Pero hindi niya alam, on the way na po yung process sa kaso ni Norman Mangusin. So, ibig sabihin lang nun, by January, malalaman natin kung talagang scripted, mga ka-plastic. Kasi kapag hindi po dumating ang Enero 2026 at wala pa ring nangyayari na makukulong si Norman Mangusin dahil sabi nga ni Makagago Whatsappman ay by 2026 of January is probably mahohoyo tong si Norman Mangusin. At kapag hindi iyon nangyari, saka mo ngayon sabihin ng espekulasyon mo na scripted ang kanilang ipinaglalaban dito sa social media at sa tunay na buhay, mga ka-plastic. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung tunay na buhay. Hindi yung parang nasa online lang tayo nag-aalitan, nagsasabihan, nagbabatuan ng opinion from the other people, from the other hand. 'Di ba? Parang nga nangyayari kasi, mga ka-plastic, si Nico David gumagawa na naman ng eksena once na wala na siya sa spotlight mga ka-plastic eh. Kaya ngayon, gumagawa siya ng way para mapag-usapan din siya. So, nandun kasi ang kanyang mortal na kaaway na si Makagago Whatsappman. So hindi pa rin nawawala yan kay Nico David yung mga ganong guilt sa sarili niya na hindi niya magawang mapalubog itong si Makagago once nagbago na nga yung tao eh. So hindi na siya yung dating Makagago na nakilala natin, mga ka-plastic. Marami nang nagbago kay Makagago Whatsappman simula nung nagsampahan ng kaso ng itong dalawang to, si Nico David at saka si Makagago. So parang ganun kasi ang nangyayari, may point of view. So parang ang nangyayari kasi may kampi-kampihan, kung sino na lang yung taong kumukontra, dun siya kakampi. Kung saan yung pabor sa kanyang opinion, dun siya kakampi. So hindi niya naisip na ang mga ipinaglalaban ni Bungo TV at lahat ng mga vlogger na galit kay Norman Mangusin ay tungkol to sa mga idiwaldas ni Norman Mangusin na mga palipad ng mga OFW na nagoyo niya, mga nagago niya from the past 5 years nung pandemic times. So hindi naisip ni Nico David yun, mga ka-plastic, kasi parang naiinip siya sa proseso. Dahil ang parang ibig niya sabihin ay parang bakit parang ang tagal naman ng alitan nitong dalawang to, walang nangyayari sa kaso, parang ginagatasan lang daw tong di umano si Norman Mangusin ng mga vlogger, especially si Makagago Whatsappman. So yun ang ibig niya sabihin, mga ka-plastic. So matuloy tayo sa video ni Bungo TV. Para sa truth ka, ano ba yung truth na yun? Truth sa sarili mo? Di ba, men? Sorry ha, pero ito, lahat ng tulong na makukuha namin, ika nga ni Sir MG, no? Lahat ng tulong na makukuha na, welcome lahat yan. Wala namang kompetisyon dito eh. Kung gusto mong actually nakikita ko naman, di ba, nagre-react din kay FLM. Okay lang yun, walang problema. Lahat ng pwedeng vlogger na mag-content kay FLM, okay yun. Mas maganda, mas marami tayo. Mas maganda. Okay din naman na magpaka-neutral ka. Siguraduhin mo na may sense yung pagiging neutral mo. Pero ito, men, sige, pakinggan kita. A lone wolf. Hindi, parang pangit, parang mas maganda. Now, let's address the elephant in the room. Kasi nga, alam nyo na yung isa or dalawa or tatlo or 5 mga vloggers na nag-content kay FLM may issue din sa akin.
Okay? Meaning to say, hindi kami okay inside, outside, and inside of content creation. Meaning to say, whatever yung magiging usapan namin ni FLM, it's going to be independent sa kanila. Walang relation, okay? The only relation na meron kami, Talaga ba? ako with other YouTubers na nagko-content sa kanya is once upon a time nag-contentan kami. And that's about it. And of course, what's happening outside Content. of social media. Doon lang limited yon. Ang ayoko lang kasing mangyari dito, mag-back out to kasi itong mga tangang fans na magsasabi na eto si Nico David hindi ba ako ang perfect na kausap niya if yung case ko is to be laid down. Pero again, I won't be biased towards him. I won't be biased towards other YouTubers. Okay din naman yun. I Okay. am going to go there to seek the truth. Okay? Yun yung gagawin ko. Ito yung pinaka-bullshit sa lahat, sir eh. Ano pa bang truth ang aasahan mo sa isang sinungaling na tao? 100%. Siguro 100%. matalino ka naman. 'Di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman mo na sinungaling ito. 'Di ba? Yung mga reaction niya regarding sa doon sa LTO, no, yung hindi niya inaamin, ang sabi niya lang daw pag sa loob daw ng subdivision naka-seatbelt siya, pwede daw yun. Tapos pag lalabas daw siya sa public road, saka lang daw siya magsi-seatbelt. Malinaw naman na hindi siya nagsi-seatbelt. Tapos sasabi, Take note mga ka-plastic, sinabi niya na may 5 vloggers po si Nico David na kaalitan niya at hindi niya nagugustuhan. So, alam nyo na yun kung sino yung mga yon mga ka-plastic. Diba? Kaya, sasabihin niya magiging independent siya sa pag-i-interview niya kay Norman Mangusin. So, kailan pa magsasabi ng totoo ang sinungaling? So, tandaan ninyo si Nico David tumanggap ng suhol sa mga politiko. Kaya kapag sinungaling ang taong i-interviewin mo at magka-compatible sila, ibig sabihin parehas silang mga sinungaling. Ganon talaga ang mga tao kapag alam niyang sinungaling ka at yung taong kakausapin mo ay sinungaling din. It's that sa compatible. Bagay kayong dalawa. At bakit ka makikialam na kailangan mong interviewin si Norman Mangusin? For what? Para sa'yo lahat ang spotlight? At para gusto mong bumawi? At naaawa kay Norman Mangusin dahil minamasaker siya ng mga vlogger sa social media? Ng mga katotohanan na aligasyon against sa kanya? Tapos bigla kang darating sa buhay ni Norman Mangusin? Para ano? Para lahat ng mga atraso mo kay Makagago at Sapman, ilalabas mo? Diba? Yun yung point of view doon, mga ka-plastic. Yun ang point of view. Gusto niya yung mga ebidensya na nalikom niya from the recent video niya na binura di umano niya sa YouTube channel niya. Di natin alam kung binura niya talaga yung mga debunk niya kay Makagago before. Pero malalaman naman natin yan kapag nagsalita si Norman Mangusin about kay Makagago at Sapman at nagkaroon siya ng idea na ganito pala si Makagago in the past 5 years. Nung tinira si Nico David, pustahan tayo, sasabihin yan. Sasabihin yan ni Norman Mangusin. Magugulat ka na lang bakit biglang nagkaroon ng kaalaman si Norman Mangusin against kay Makagago at Sapman. So, ibig sabihin lang yon, may nagbigay ng tip. At walang iba kundi itong taong ito na mapanghi daw. Pagi sila ni Norman, mapanghi siya. Si Norman Mangusin, Boy Inidoro. O, di ba? Compatible, parehas sinungaling, parehas mapanghi, parehas amoy banyo. Di ba? Ganyan talaga ang ugali ng mga ugaling inidoro, ugaling banyo.
Di ba kapag pumasok ka sa CR, ubod ng panghe, tapos yung inidoro ng lilimahid, parang si Norman Mangusin, yung mukha niya. So ganun ang hilat siya ng mga itsura ng mga taong walang gagawing matino sa kapwa vlogger. Imbis na makakatulong ka na mapakulong mo si Norman, parang gusto mo yatang sumama. 'Di ba? Parang gusto mo yatang mahoyo rin Nico David. 'Di ba? Magsisik ka ng truth doon? Ano yun? Seek the truth for what? Yun? Seek for lie? Ano yung truth na hahanapin mo doon? Sa tingin mo Saan ba, doon? maa-under mo to si FLM? Well, bibilib ako no kung maa-under mo yan. Kasi sa totoo lang, hindi ko sinabing a-underin mo siya na didiktahan mo siya. No. Hindi, yung parang sa tingin mo ba mapapalabas mo ang truth dito sa tao na to? Kailan pa magsasabi ng totoo yan? Baka mamaya pagka yung usapan nyo napupunta na sa wala yan, baka mamaya anuhin ka na lang yun dyan. Parang kagaya kay Joshua. Yung parang hindi ko pwedeng hindi ako pwede magsabi ng kahit na ano, no, pero maliwanag na hindi mo masyadong kilala ito si FLM. No? Ano yung truth na hahanapin mo dito? Taragis na tayo. Ba na yung mga kasinungalingan na sinabi niya sa vlog niya ay pag ikaw nakaharap biglang magwa 180 degrees yun na biglang sasabihin niya yung totoo? Tangin nang yan. Asa ka pa. Hindi ko nagigits yun. Sa totoo lang. Pero, hindi no, baka hindi ko lang talaga naiintindihan kung ano mo doon. Ngayon, ibig sabihin, limited lang yung pag-uusapan namin to the LTO topic. Magandang i-lay down to para mapanood niyo tong video na to. Okay? Para Anong meron na tutuklasin mong katotohanan doon sa LTO? Gago nga eh. Facts eh. Nag-drive siya ng walang seatbelt. Yun lang naman ang hinangaw nito eh. Na-revoke yung lisensya. Alam mo, mas maganda ko yung LTO ang i-interviewin mo kaysa dito eh. Oo, tama yun. Kasi sa totoo lang, nung nakita ko to, no, okay to nung una nakita ko, pero naiisip ko, parang hindi lang ba sumasakay ka lang? Para yung tapos yung pagsakay mo, ano pa nga ba? Iba lang. Nakikidick ride lang yan mga ka-plastic dahil wala na siya sa algorithm. Tingnan mo naman yung mga views niya sa YouTube. Putang ina, 300,000 subscribers tapos wala pang 1,000 views. Hala ka ng toko, Nico David. Dinaig ka pa ng views ko na 100 views lang. Pero mababa yung subscriber. Nakakaabot pa man kahit 1,000 views. Kahit papano. Diba? Nakikidick rate lang kasi yan. Bakit ka magsisik ng truth sa isang taong sinungaling? Utang inang yan. Parang sinabi mo na rin ng unggoy pag dinamitan ng barong magiging tao. Kailan pa mangyayari yun mga ka-plastic? So kung gusto mo ng clarification, pumunta ka sa LTO. Doon ka mag-interview. Wag kay Norman Mangusin. Ano mapapala mo doon? Gusto mo lang ng engagement? Ha? O gusto mo ng engagement, walang problema. Mag-reaction video ka na lang. Kagaya ko, nakikisaw-saw din ako pero hindi ako kumakampi sa kahit sinong vlogger, mga ka-plastic. Kung ma-analyze ako kung ano yung nangyayari dyan. Dahil nakasalalay dito yung mga hinaing na mga OFW, mga ka-plastic. Dahil marami siyang niloko. At the same time, yung mga dating vlogger na ginamit ni Norman. Hindi ka ba naaawa dun sa mga tumistigo kay Makagago? Na tinarantado ng ilang taon at binaligtad pa siya sa puntong yon na sila daw yung nagnakaw ng mga palipad. Hindi ka ba nakikilabutan na balang araw ganyanin ka ni Norman Mangusin? O saan ka lulugar pag dumating ang araw na yon? Diba?
Si Norman Mangusin, doble kara yan. Pwede mong kalaban, pwede mong kampihan. Basta may kapakinabangan. Diba? Seeking the truth mukha mo. Gusto mo yata sumama sa pagkahoyo eh. Diba? Simple lang yan. Gusto mo lang sumama sa hoyo. 100%. Gusto mo sumama? Walang problema. Makagago WhatsApp man. Ilabas mo yung part 3 niya. Tingnan natin kung ano yung ginawa niya nung araw na yon. Ang dami nag-aabang sa part 3 ni Nico David eh. Diba? Okay ka na eh. Nandun ka na sa mga dati mong reaction video eh. Na naman. Nakikisaw-saw ka na naman. Ganyan na naman yung mga hilatsa mo. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Medyo mahaba na yung aking video. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.